handa pa kayo sa aking pagdating? Naipamuhay niyo ba ang aking aral at salita? Huwag ninyong hayaang masayang ang pagkakataon at panahon na ibinigay ko sa inyo. Ang aking salita ay isang matibay na pundasyon sa ikatitibay ng inyong pananampalataya. Ipamuhay ninyo ito. Maglalaho ang langit at lupa, ngunit ang aking salita ay hindi magkakabro. Amen. Handa na ba talaga tayo, mga kapatid? Napakabuti ng Diyos natin. Kasi kahit na nagkukulang tayo, kahit nagkakasala tayo, marami tayong nagagawang mali, mapagpahinuhod ng Diyos na siya pa rin ang kumakalinga sa atin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At ito ang isang biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin, na sinasabi niya na ang mensahe niya sa atin is God is good all the time. Walang oras, segundo, minuto na hindi mabuti ang Diyos sa atin. Kahit tayo nagkukulang, kahit tayo palpak sa pananampalataya, kahit nasasadya natin ang kasalanan, kahit ano nagagawa natin pagkakamali, nakikita ng Diyos yung puso natin na He is good all the time. Binibigyan niya tayo lagi ng chance na magsisi, binibigyan niya tayo lagi ng pagkakataon. Eh yung sabi ng prophet, huwag masayang yung ibinigay ng pagkakataon sa atin, yung pag-asang ibinigay. So huwag natin gamitin yung grasya o yung biyaya ng Diyos na mabaliwala. Ninanais ng Diyos na matuto na talaga tayo maging seryoso, matuto na tayo manampalatayang lubos, para yung masaganang biyaya at pagpapalang nahahanda sa atin, ipagkakaloob na sa atin. Sinasabi ng Romans 8:28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay yung mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat ng bagay. So pagkukulang man, masama man tayo, nagkamali tayo, ginagamit ng Diyos lahat yun sa ikabubuti natin, sa ikatatatag natin, sa ikababanal natin, sa ikaliligtas natin. Kaya huwag kayong magtaka bakit ganun ang nangyayari sa atin. Alam niyo yan si Habakuk, nagtaka yan eh. Sabi niya, Panginoon, bakit naman ganun? Bakit pinapayagan mo yung masasama maghari sa amin? Hindi mo man lang ginagantihan yung masama, wala kang ginagawa. Hindi ka gumagawa sa amin. Sabi ng Panginoon sa kanya, gumagawa ako ng mabuting gawa na hindi nyo nalalaman at hindi nyo tinatanggap, pero gumagawa siya. Sabi sa Habakuk 1:1-5. Kasi ang tao kasi, kapag nagawan mo ng kasamaan, ang isang tao kaya gumawa ng masama sa iyo, ang gusto mo, gumanti na eh. Ang gusto mo, gumanti na. Kaya, hindi ka man gumaganti, sabi mo sa Lord, Lord, gantihan mo na yan. Hindi mo alam na may ginagawa ang Diyos sa iyo. May itinuturo ang Diyos, katulad na nangyari sa Israel. Nasakop sila ng Babylonia, ng Chaldean Empire eh. Masasama ito eh. Gumagawa ng kasamaan sa kanila. Sabi na yung Habakuk, ba't ganun, Panginoon? Ba't pumapayag ka ng mga abuso, masasama sa matuwid? Hindi ba mga anak mo kami? Ba't wala kang ginagawa? Sabi ng Panginoon sa Habakuk 1:1-5. Ang hula na nakita ni Habakuk na propeta, O Panginoon, hanggang kailan dadaing ako? At hindi mo didinggin. Ako'y dadaing sa iyo dahil sa pagdadahas at hindi ka magliligtas. Bakit pinagpapakitaan mo ako ng kasamaan? At iyong pinagmamasdan ang kasamaan, sapagkat ang kasiraan at pagdadahas ay nasa harap ko, at may pagpakikipaggalit at pagtatalong bumabangon. Kaya't ang kautusan ay natitigil, at ang katarungan ay hindi lumalabas kailanman, sapagkat kinukulong ng masama ang matuwid. Kaya't ang kahatulan ay lumalabas na liko. Magmasid kayo sa gitna ng mga bansa, at tumingin kayo at mamangha kayo ng kagilagilalas, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga kaarawan na hindi nyo paniniwala, bagamat sa isahin sa inyo.
Yun ang ginagawa ng Diyos eh. Wala siyang ginagawa doon sa masama. Kasi hahatulan sa last judgment yun eh. Ang ginagawa ng Diyos, ikaw. Ano ang reaction mo doon sa paggawa ng masama sa iyo? Gaganti ka rin ba ng masama? Magiging masama ka rin ba katulad nila? Yun ang gawa ng Diyos. Yun ang ibinibigay na puntos ng Diyos kay Habakuk. Bakit sabi ni Habakuk, nakikita ko yung pagdadahas, yung kasamaan, bakit walang katarungan? Ba't yung mga abuso sa atin, yung pume-persecute, ganun pa rin, walang nangyayari. Para sa atin yun, hindi pa, hahatulan ng Diyos yun eh. Eh ikaw, baka mamaya magaya ka sa kanila. So yun ang gawa ng Diyos na dapat maunawaan. Kaya huwag kayong magtaka bakit yung gumagawa ng masama sa atin, maayos pa rin ang buhay. Ba't hindi ginagantihan ng Diyos? Gumagawa ang Diyos sa atin eh. Eh wala nang gagawin ng Diyos sa kanila, masama yun eh. Hindi na nga naging mabuti eh tayo. Merong plano ng Diyos sa atin ng kapayapaan, kasaganaan at pagpapala, buhay na walang hanggan. So para sa atin yun, magkakalakip na gumagawa lahat ng bagay sa ikabubuti ng umiibig sa Diyos. So let's wait on God's time. Maghintay tayo sa panahon ng Diyos. Kasi doon sa Revelation, sabi ng mga propeta, Panginoon, hanggang kailan mo igaganti kami yung mga pinatay na mga propeta? Igaganti mo kailan? Sabi ng Diyos, maghintay lang kayo, sandali, ihintay natin yung iba pag napugutan na ng ulo at saka tayo gaganti. Wait, relax lang. Gaganti tayo. Pero maghintay kayo. Merong God's time eh. May panukala ang Diyos eh. At ang panukala ng Diyos sa atin ngayon, banalin tayo. Huwag kayong magtataka bakit ang titindi ng persecution. O ngayon, may matitindi na naman persecution sa akin. Tumawag si Albert, may nag-post daw. Huwag mong intindihin yan, ignore the devil and the devil shall flee. Sanay na tayo dyan eh. Walang magagawa si Satanas sa atin. Huwag yung pag-iintindihin ng persecution. Sabi ng Habakuk 2:4. Narito, ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So the just shall live by faith. Kaya nung makita ng Diyos si Habakuk, gusto ni Habakuk gumante Diyos eh. Gusto ni Habakuk, parusahan ng Babylonia si Nebuchadnezzar. Eh yun ang plano ng Diyos eh. Maging slave sila dun eh. Kasi ang tigas ng ulo ng Israel. Sa pamamagitan ng pagkakaalipin ng Nebuchadnezzar ng mga Chaldean Empire, ng Babylonia, mababago ang Israel, maaayos. Eh si Habakuk sabi niya, gusto ng Diyos, the just shall live by faith. Mabuhay kayo sa pananampalataya. Ako ang paniwalaan ninyo. Yung mga sitwasyon sa buhay natin, sitwasyon lang yan eh. How do you react to situation? Yun ang stress. Ang stress kasi, nai-stress ka if you react to situation. Huwag kang mag-react, walang stress. Mapayapa ang buhay. Always have peace. Lagi kang maging payapa lang kahit ano nagaganap. Huwag kang mag-react sa sitwasyon. Spirit never react to situation. Kasi pag nag-react ka, doon pumapasok ang stress. Nababagabag ka na, nawawala ka payapa mo, naiinis ka na, nagagalit ka na. Ang dami nagiging health hazards. Nagkakaroon ka na indigestion, sumasakit ang ulo mo, sumasakit ang katawan mo because of stress. Napakasama niyang stress sa buhay natin. Kaya sabi ng Diyos, maging katulad tayo ng bata, walang stress. Malinis, pure. Inosente, innocent. Kung hindi kayo magiging katulad ng bata, hindi kayo papasok. Yan ang kaharian ng Diyos, innocent and clean. Very malinis talaga ang bata. At saka inosente, mag-away lang mamaya, pati na uli. Sasabihin mo doon sa, huwag ka nang dumikit sa kanya, sinasaktan ka eh. Tapos maya-maya, magkasama na naman. Tapos sasaktan na naman siya. Sasabihin mo na naman, sinasaktan ka, huwag ka sumama. Mamaya magkasama, bakit? Malinis yung konsyensya. Wala sa kanila yun eh. Ganon ang gusto ng Diyos eh, huwag tayo maging problematic. Huwag tayo mag-react sa mga sitwasyon. Manatili tayong parang bata na umaasa lang sa Diyos. Kasi yung bata umaasa lang sa tatay at nanay niya. Ganun ang gusto ng Diyos eh. Manatili kang be still and relax. Umasa ka sa Diyos. Ang Diyos ang bahala. Be contented on what you have. Hindi tayo pababayaan, sabi. Walang magaganap na masama sa atin. Sa totoo lang, walang masamang nagaganap. Tayo nag-iisip ng masama. Yung future, yung mga problem sa future, pinaproblem natin, future yun eh. Pag nagsapin-sapin yun, ang daming stress nun. Bakit ka na mo problema sa future? Alam mo ba future? You live for today.
Do not worry for tomorrow. Hayaan na lang natin yung kasamaan sa araw na ito harapin natin. Doon tayo nahuhulog sa mga stress. Sabi ng Diyos yan ang pagtitiisan natin eh. Napakaraming stress sa mundo. Sa mundo, puro stress. Lumabas ka ng sistema ng mundo. Maging supernatural ka. Lahat ng masamang gumagawa sa atin, huwag mong gantihan. Ako gaganti doon. May stress ka. Kasi pag inisip mo yung akusasyon sa iyo, baka mamaya magdemanda ka pa eh. O kaya gantihan mo pa eh. Kung baliwalain mo lahat yun, pumasok dito, lumabas sa kabila. You don't see evil, you don't hear evil. Yun ang gusto ng Diyos eh. Huwag tayong mag-react sa mga sitwasyon. Sabi ng Habakkuk 3:16-19. Ito yung nakikita ni Habakkuk kasi. Aking narinig at aking katawan ay nanginginig. Ang aking mga labi nangatal sa tinig. Kabulok ay pumapasok sa aking mga buto. At ako'y nanginginig sa aking dako. Sapagkat ako'y kailangan magtiis sa kaarawan ng kabagabagan. Sa pagsampa ng bayan na lumulusob sa atin. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkaroon man ng bunga ang mga puno ng ubas, ang bunga ng ulibo'y maglilikat. At ang mga bukid hindi nagbibigay ng pagkain. Ang kawan ay nahihiwalay sa kulungan at hindi nagkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Yun ang naibigay ng Diyos kay Habakkuk eh. Kahit walang pagkain, kahit hindi masaya, kahit malungkot, magagalak ako. Kahit dinadahas tayo, inaakusahan tayo, inaapi tayo, magagalak ako. At ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Si Jehovah ang Panginoon, siyang aking lakas. At ginawa niya ang aking mga paa ng gaya na sa mga usa. At ako'y palalakarin niya sa aking mataas na dako. Yun ang gusto ng Diyos eh. Huwag kang magre-react sa sitwasyon. Rejoice forever. Be peaceful and rejoice. Kasi hahatulan niya lahat na yan. Sa impyerno yan eh. Ikaw, pag nadamay ka dyan, may stress ang buhay mo. Hindi ka magiging mapayapa. Apektado buhay mo. Apektado ang pagka-Kristiyano mo. Sabi ng Deuteronomy 8:2, kailangan gawin ng Diyos sa atin to eh. Kasi yung hindi mananampalataya, hindi naman susubukan yun eh. Ba't mo susubukan yun eh? Hindi nga mananampalataya. Yung mananampalataya lang ang sinusubukan. Kaya ito ang gusto ng Diyos eh. Dumadaan tayo sa maraming pagsubok at isang pagsubok nga dyan, yung mga nagaganap sa buhay natin masasama. Yung mga persecution, yung akusasyon, yung nagaganap sa yung mga kung ano-anong bagay na parang hindi dapat maganap, nagaganap, sinusubukan ka. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapagkumbaba ka at subukan ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ng kanyang utos o hindi. Gaganapin mo ba ang utos ng Diyos o hindi? Ilalagay ka sa kasamaan, ilalagay ka sa kadiliman, gaganapin mo ba ang utos niya o hindi? Ilalagay ka sa persecution, sa kabulukan, gaganapin mo ba kaya o hindi? O apektado ka ng sitwasyon? Si Habakkuk apektado eh. Sabi niya, ba't ganun? Ayaw mo kami igante. Gantihan mo yan, masama yan eh. Bakit ginaganito mo kami? Na-realize niya nung bandang huli, kahit nga walang makain, magagalak ako sa Panginoon eh. Biruhin mo yun, na-realize ni Habakkuk yun. Sabi ng 2 Chronicles 32:31. Gayon may sa bagay na mga sugo ng prinsipe sa Babylonia ay nagsugo sa kanya upang mag-usisa na kagilagilalas na gawa. Sa lupain ay pinabayaan siya ng Diyos. Si Hezekiah, pinabayaan ng Diyos, natalo sa gera, nasakop ng Babylonia. Ang kaharian ni Hezekiah. Pinabayaan siya ng Diyos upang matikman siya, upang kanyang maalaman ang lahat ng nasa kanyang puso. Si Hezekiah rin, si Hezekiah sabi niya, masunurin naman ako, Panginoon ha. Bakit gano'n? Pero pinabayaan siya ng Diyos, talo. Nasakop ng Babylonia ang bayan. Para malaman kung ano nasa puso. Kasi minsan kailangan matalo ka para ka manalo eh. Hindi mo malalasap yung feeling ng panalo pag hindi ka natalo. Para ma-realize mo yung katagumpayan, hindi ka nagtagumpay. Para ma-realize mo yung kagalakan, umiiyak ka. Ganun eh.
Hindi mo ma-realize kasi kung hindi mo ma-experience yung katalunan, tsaka mo ma-experience ang kapanalunan. So, pinadadaan tayo ng Diyos sa lahat ng bagay, kahit masama. Ginagamit niya si Satanas sa ikabubuti natin. Pinahihintulutan ng Diyos ang sakit, lahat ng aksidente, kasamaan sa mundo, para ituwid ka, para magabayan ka, na malaman ang nasa puso mo, mananampalataya ka pa ba o hindi. O ayaw ka na, ayaw mo na. Ba't ang init? Pengang electric fan. Right. Ang init eh. Yurong mo dito. Isaiah 48:10. Narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pila, pinili kita sa horno ng kadalamhatian. So, pinapadaan tayo ng Diyos sa kadalamhatian. Kita mo yung mga magkakaibigan, si Daniel, si Shadrach, si Abednego, dumaan sa katindihan. Sinunog to sa pugon eh, pero hindi nasunog. Kasama sila si Jesus Christ eh. Bakit? Hindi sila nag-bow down kay Nebuchadnezzar na idols eh. Nanampalataya sila, hindi. Ang Diyos namin, buhay, hindi kami magbabow down dyan. Eh, meron ng kasulatan, may batas eh, mamamatay eh. Susunugin doon sa pugon eh. Sabi ni Nebuchadnezzar, doblehin nyo nga yung apoy dyan. Gawin nyo nga doble init yan. Abay, nung itapon ng mga gwardiya yung apat eh, yung tatlo eh, ang namatay yung mga gwardiya sa sobrang init eh. At tapos nakita niya, merong isang lumalakad na anak ng Diyos. Nagsugo doon ang anak ng Diyos na isang anghel. May kasama silang anghel doon eh. Yung iba sinasabi si Jesus Christ yun, ewan. Basta sinabi, anak ng Diyos yung nandun eh. Kasama. Maaring subong anghel yun, or padala yun, hindi natin alam. Basta yun ay anak ng Diyos. God's will is, He is always good to us. Ito ang kalooban ng Diyos eh. Lagi siyang mabuti sa atin. Kaya huwag niyong iisipin, pag may nagaganap sa inyong masama, o pinahihintulutan ng kasamaan, hindi ka na kinakalinga ng Diyos. Huwag kang maging kaisipan ni Habakuk, o kaisipan ni Sikaya, na bakit ganon? Tanong ka na, bakit ganon? Ay, mabait naman tayo, masunurin, ba't ganon? Ba't pinahihintulutan ng Diyos sa masama? Ay, bakit sa langit? Langit na yun eh, ba't pinahihintulutan ng Diyos sa tanah? Kasama na nga sa langit yun, nagkaroon pa ng gulo dun eh, o. Yun, langit na, eh dito pa sa lupa, baluarte ni Satanas. Pinag-aharian ni Satanas ang lupa. Kaya dito, inaapi tayo dito. Ngayon, yung pang-aapi na yun, ginagamit naman ng Diyos yun para tumibay ka sa pananampalataya. Sabi ng Psalm 31:19, o pagkadakila ng iyong kabutihan, na iyong iniingatan para sa kanila na natatakot sa iyo, na iyong ginagawa sa kanila na magsipagtandog sa iyo sa harap ng mga anak ng mga tao. So tayo, na sumasampalataya sa Diyos at natatakot sa Diyos, na sumusunod, iniingatan tayo sa lahat ng kaaway natin, kaaway ng Diyos, sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga wickedness of men, sa lahat ng nagaganap na masama. Iniingatan tayo ng Diyos. Ganun yun, kahit nagkukulang pa tayo. Take note, matindi dun yung kahit nagkukulang pa tayo. Kasi mapalad yun, nilinis ng Diyos ang kasalanan eh. Eh mga anak na tayo ng Diyos, kaya lang sa pagiging anak ng Diyos natin, minsan nag-aabuso tayo. Huwag kang mag-abuso. Kasi pag dumami kasalanan mo, palalayasin ka, sabi sa Psalm. Huwag mong padamihin ang kasalanan mo dahil pag nahirapi ka sa kasalanan, palalayasin ka naman ng Diyos. Huwag nating alisin yung kabutihan ng Diyos, yung napakabuti ng Diyos sa atin, ibaliwalain mo. Sabi ng Genesis 28:15, at narito ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon. Boss, kahit saan ka na doon, iingatan ka ng Diyos kung ikaw ay tunay talagang anak ng Diyos. Ha? Pero pag hindi ka anak ng Diyos, pababayaan ka. So tayo, na-aksidente pero hindi namamatay. Nagkakasakit pero hindi namamatay. Natural. Dinadadaan tayo ng Diyos sa pagsubok at sa lahat ng bagay na sa ikabubuti mo yan eh. May nagaganap sa atin na kagaya halimbawa na nagtatae. Masama yun eh. Pero bakit nakakabuti?
Di ba? Ba't nalilinis yung tiyan mo? Ba't nilalagnat ka? Nakakabuti. Bakit? Eh, symptoms lang yun eh. Nalalaman kung ano sakit mo. So, yung mga masamang nagaganap sa ikabubuti yun eh. Kaya lumalabas yung mga sintomas para malaman detect yung problema, magamot ang problema. Sa Isaiah 46:4, at hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ka ay dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin at aking ililigtas ka. So hanggang sa katandaan. So ibig sabihin, talagang darating ang panahon, tatanda tayo, hindi natin alam kung kailan ang rapture o kailan ka mamamatay. So tatanda ka. Sa pagtanda mo, walang problema dahil iingatan ka ng Diyos kahit tumanda eh. Ako nga hindi pa matanda pero ugod-ugod pilay na ako eh. Oh. Tapos defective pa ako, na-stroke ako, very defective ako. Pero hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos. Nandun ang kalinga niya, nandun ang bakit. Eh nakikita ng Diyos yung puso natin eh. Kung gaano tayo katapat na sumusunod, kung gaano ka nagpapakabanal-banal na tinutugon mo mga kalooban ng Diyos, ginagantihan ng Diyos lahat ng ginagawa natin, pinoproteksyonan tayo at hindi tayo pinababayaan. Sabi ng Isaiah 41:10, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlulupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka sa kanang kamay ng aking katuwel. So, may manlulupaypay. Kasi may utos na huwag manlupaypay eh. Hindi may manlulupaypay, pero palalakasin ka, magtiwala ka lang. Kasi tao tayo eh. Alam mo, pag sa sobrang hirap, manlulupaypay ka talaga. Si Job nga eh. Sabi ni Job, eh buti pa, namatay na lang ako nung sanggol pa ako nung sa tiyan ng nanay ko eh. Kesa ganito pala mangyayari sa akin eh. Parang ayaw niya nung birthday niya eh. Tangit ang birthday. Ba't dahil ka birthday pa, ba't pinanganak? Pero nandun pa rin yung biyaya ng Diyos, hindi siya pinabayaan. Nagtagumpay siya. Pinagpala siya sa bandang huli. So ganun din tayo eh. Si Job yun eh. So, si Job, napakatindi ng pagsubok. Excuse me. Pero tayo, may mga pagsubok sa atin na napakatindi din talaga. Sa akin, napakatindi din nito eh. Itong ano ko, thorn of the flesh ko, itong tinnitus, napakatindi na nito sa atin. Napakahirap nito, nakikipaglaban ka talaga dito. Sufferer ang tawag sa ganito sakit eh. Tinnitus sufferer. Hinahanap ko sa internet ang solusyon, wala. Hinahanap ko kung ano gamot, wala. So, ang solusyon, magtitiis ka, katulad ni Job, katulad ni Pablo. Nung araw na yon, si Pablo, walang gamot doon sa sakit niya eh. Meron siya sugat na hindi gumagaling eh, pero sabi na Diyos, sapat ang grasya ko sa iyo. Si Job, biruin mo yung sakit niya mula pa hanggang ulo, pero natiis niya sa awat habag ng Diyos yun eh. Kaya sabi niyo, sapat ang grasya, matitiis niyo. May binigyan tayo ng mahabang pagtitiis eh. Kaya natin lahat ng bagay. Basta magtitiwala ka lang, maniwala ka, walang bagay na nagaganap sa atin na hindi natin kaya. Lahat ng pagsubok, lahat ng bagay na nagaganap sa atin, binigyan na ng Diyos ng solusyon yun. Basta't magtiwala ka, maniwala ka sa Diyos na hindi ka pababayaan, hindi ka pababayaan. Psalm 31:23. O ibigin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga banal niya. So, hindi makakaibig yung hindi mga banal niya. Ang inuutusan lang na makaibig, yung mga banal. So, yung mga unbeliever, paano iibig yun? Eh, wala pa pag-ibig sa kanila. Makakaibig ka na kapag ang pag-ibig nasa iyo na. At ang pag-ibig ng Diyos si Kristo. Eh, nasa iyo si Kristo. So, ibabalik mo ang pag-ibig ng Diyos. Iibigin mo, Diyos, pwede ka na umibig sa pamamagitan ni Kristo. Pinapalagi ng Panginoon ang tapat at pinaghihigantihan logos ang mga manggagawang palalo. So kung ikaw tapat sa pananampalataya, ipipreserve ka ng Diyos. Mananatili ka sa loob ng iglesia, pagpapalain ka, tuturuan ka, gagabayan ka sa lahat ng bagay, at bibigay sa iyo lahat ng provisyon. Lahat ng kailangan mo, ibibigay na yun. Mamamalagi ka sa kanyang protection eh.
Kung tapat. Kaya sabi, yung tapat na tao, mananagana sa pagpapala na hindi ka pababayaan spiritually, physically, materially. At ito ang maganda, dahil ito yung sinabi ni John kay Gaius kagalang-galang na Gaius, na pagpalain ka sa lahat ng bagay katulad ng pagpapala sa iyong kaluluwa at guminhawa ang iyong katawan. So ang pagpapala sa lahat ng bagay at yung pagginhawa ng katawan, kasi habang tumatanda ka, hindi maganda ang nararamdaman ng katawan Habang tumatanda ang tao, ang daming sakit sa katawan Sa katawan natin nararanasan yung sakit na yun Kaya sabi ni Pablo, yung kakulangan ng hirap ni Kristo, tinitiis ko sa aking katawan. Pinupunan ko ang kakulangan ng hirap ni Kristo sa aking katawan. So yung katawan, kaya huwag tayong magtaka bakit inflicted tayo ng mga sakit. May diabetes, may high blood, may tinnitus, na stroke. Napakaraming sakit, titiisin mo yan kasi sapat ang grasya Kasi nasa katawan tayo nagkakasakit Ang gagawin na Diyos, alisin na yung katawan. O di wala na sakit, i-glorify. Pero nung nasa katawan ka pa ba, nakapagtiis ka? Nung nasa katawan ka pa ba, nakasunod ka? Nung subukan ka ba ng Diyos sa sakit, sa persecution, sa lahat ng bagay, nakatiis ka, nakatugon ka ba? O di papalitan ng Diyos yung katawan na yan, i-glorify ka. Psalm 37:28. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal. Siya iniingatan niya magpakailanman, ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay. Kaya pag ikaw masamang Kristiyano, aalisin ka ng Diyos sa iglesia. Pero kung mabuti kang lingkod ng Diyos, mananatili ang grasya ng Diyos sa iyo. Ipipreserve ka, iingatan ka, magpakailanman. Kaya sabi ng propeta dito, heaven and earth shall pass away. Behold, my word shall never pass away. So magpakailanman, pangako yun. Nagbigay ng pangako ang Diyos sa atin na hindi tayo pababayaan magpakailanman. Ngayon, yung pangakong yun, nagiging totoo, if my words abide in you and you abide in me. So kung nagiging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos, masunurin din siya sa pangako niya. Pero pag hindi ka naging masunurin, edi aanihin mo yung ginawa mo, sabi sa Galatia. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro. Sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao, siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik na sa kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dadagpot ang naghahasik na sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So kung mabubuhay ka sa laman, bibigyan mo ng layaw yung katawan, hindi mo pipigilan ng laman, kailangan pigilan ng laman para hindi makagawa ng... At may kapangyarihan kang huwag na mabuhay sa laman. May kapangyarihan kang mabuhay sa Espiritu Santo. Na sa Espiritu ka mabubuhay sa salita ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan Sabi sa Romans 6:22. Dadapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo'y mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So meron ng bunga sa ikababanal, ibig sabihin kaya mo na. Yun yung grasya. Yung ibang hindi pa Kristiyano, wala pang grasya na hindi pa nila kaya. Alipin pa sila ng kasalanan at ng kamatayan. Tayo hindi na. Pinalaya na tayo from the law of sin and death. So wala nang hatol sa mga nakay Kristo na lumalakad sa Espiritu. But those who live in the flesh, hatulan ka. Yun ang sinabi ng Diyos Wala nang hatol sa nakay Kristo na lumalakad sa Espiritu, nabubuhay sa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ang ibinigay sa atin para ipamuhay. Sabi sa 1:27 ng Philippians. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap nyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa iisang Espiritu, na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Nagkakaisa tayo sa Espiritu. Nagkakaisa tayo sa pananampalataya sa pagsunod sa salita.
So, ang inyo lamang pamumuhay, maging karapat-dapat ayon sa pagkatawag ni Kristo. So, kung talagang tunay kang Kristiyano, mabuhay ka na tunay na Kristiyano. Kung ayaw mo naman magbuhay ng pagiging Kristiyano, di huwag kang mag-Kristiyano. Pero pag ikaw ay tinanggap mo ang Panginoong Hesus, forever and ever na yon, wala nang atrasan yon. Hindi ka kalulugdan ng Diyos pag umatras ka. Hebrews 10:38. Ngunit ang ating lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ito yung ibinigay ng message kay Habakuk eh. The just shall live by faith. Kasi si Habakuk ayaw na magtiwala sa Diyos eh. Kinu-question na yung propeta, nangunguwestiyon sa Diyos. Bakit wala kang ginagawang aksyon? Ba't ayaw mong parusahan niya masasama? Sabi ng Diyos, gumagawa ako ng isang bagay kagila-gilalas pero hindi nyo tatanggap. Yun ang gawa ng Diyos eh. The just shall live by faith. Pag ikaw umatras, hindi ka kalulugdan. Kaya ka sinusubukan eh, makikita sa atin, sino ba aatras? O hindi ka kalulugdan, pag hindi ka kinalugdan, alam naman dali ka pa sa langit. Hindi ka na nga kinalugdan, hindi langit ka pa. Di ka na lang din gawin natin, huwag tayong kalugdan, langit din naman pala. Kung ang lahat ay mapupunta sa langit, ba't matitiis pa tayo? Di gawin na lang natin gusto natin, sa langit din naman lahat, di ba? Katulad ng kaisipan ng unbeliever, pag may namatay, ay sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Nasa langit na siya. Nasa langit na tatay ko. Paano mo nalaman nasa langit? Ano batayan mo? Isip mo. Ganun ang kaisipan ng unbeliever eh. Para bagang kahit masama, pupunta sa langit. Para saan pa yung ang impyerno? Kung sa langit naman pala, ba't gagawa pa ng impyerno? Di ba? Logic na lang eh. Common sense eh. Sa langit pala lahat eh. Walang impyerno. Di wala nang impyerno. Gumawa ka na lang ng gusto mong gawin. Wala naman palang impyerno eh. Yun nga kinatatakot natin eh. Baka itapon tayo sa impyerno. Sabi, huwag kang matakot doon sa pumapatay ng katawan. Matakot ka doon sa pagkatapos pumatay ng katawan. May kapangyarihan dahil yung kaluluwa mo at espiritu sa impyerno. Yun ang katakutan mo. Amen?